Hinintay mo pa talaga ako. Tara. Pa sila yung mga aso sa kubo. Oy! Aray ko. Hello mga kalipstick, pupunta kami ngayon sa Laguna para bisitahin ang kubo ni Cromwell dahil matagal-tagal na nga namin itong hindi nabibisita. Nagdala ako ng mga chocolate na ibinigay ni Ninong at Ninang ni Cromwell para i-share din ito sa iba. Sa sobrang excited at tuwa nga ni Cromwell ay kanina pa siya yakap ng yakap sa akin. Nagdala na rin ako ng champurado, gulaman at life jacket ni Cromwell just in case na magkayayaan mag-swimming sa creek. At syempre, hindi mawawala ang freeze-dried treats ni Cromwell. Ikinarga na nga namin si Cromwell dito sa carrier niya. Ay! Pagsik ko lang yun. Wala namang hingahan ko. Gabang-bang set. Solid chrome yung amoy. Laing na lang ang kulang. Grabe naman to. Pero bago kami lumisan ay inisprayan ko muna ng insecticide ang mga pwedeng pagtaguan ng mga ipis. Time check, 10:34 na kami nakaalis ng bahay at thanks God nakarating kami ng walang aberya at safe dito sa Laguna. Masayang masaya si Cromwell at Grizzly dahil nagkita na naman ng dalawa. Samisang isa't isa. Sobrang tuwa rin ni Cromwell na makita niya ang lola niya. Isamis ang lola, isamis iyan ang Ala, ala, ala. Parang tasty bread na hindi nahiwa. Aray ko. Kinaumagahan ay naglakad na kami papuntang Parang para makita ang kalagayan doon. Tayo mo naman kami. Uy, dito Crom. Ito, markahan mo muna yan. Ang putik mo na. Oh, baka malaglag ka, ah. Careful. malaglag. Okay na. Good boy. Oh, jump, jump. Yan, tumae ka na dyan. Abo. Galing ah. Let's go. Ayun na yung tanaw na dito yung kubo. Yung tsura ng mga Kubo ni Crom. Ihi ka ng ihi ah. Pagdating namin dito sa kubo ay bumungad na sa akin ang mga kamoting ito na nahukay nila. Pinagpahinga ko muna dito si Cromwell para makapagpa-cool down. At inobserbahan ko muna ang paligid kung may mga damage ba sa kubo na dapat i-repair. So far good condition pa naman ang kubo. Bukod dito sa nakita ko na nilulumot na ang flooring dahil sa madalas nga itong naaanggian ng ulan. After makapagpahinga ni Cromwell ay binigyan ko na siya ng tubig. Una muna naming ginamasan dito sa lugar ng pagtataniman namin. Habang ito si Cromwell ay panood-nood lang habang nakabilad kami sa araw. si bunga may bulaklak. Bulaklak pala pechay. Tingnan nyo guys oh.
Ang kapal na ng damo dito, kaya trinim ko muna para medyo maaliwalas tignan. Habang ito namang mami ni Cromwell ay pinatik ang mga matataas at pangit na damo para daw mapalitan na mas maganda at karapat-dapat na damo. Nalungkot dito si Cromwell dahil bigla namang bumuhos ang ulan kaya umakyat muna kami dito sa taas upang hindi kami mabasa. Pero malakas sa yung ulan. Aba. Ito na ang itsura ngayon ng harap matapos namin magamasan. Pagtila ng ulan ay pumunta kami sa bahay nila Kuya Mar para doon na kumain ng tanghalian. Ang ulam namin ay pritong tilapia, noodles, itlog na maalat at kamatis. Pagkatapos kumain at makapagpahinga saglit, ay bumalik na kami sa kubo para ipagpatuloy ang paggagamas. Iyak nga ng iyak dito ang bulldog dahil gusto niyang bumaba, pero hindi namin pinayagan dahil napakaputik pa dito. At kapag ganito nga basa ang damo, ay naglalabasan ng mga limatik. Inalis na namin ang tanim naming kamoting baging para maiprepare na ang lupa at mataniman ng mga gulay. Maliit natin dulo. Hindi pa yun. Ang tawa. Na, ayun, ang laki. Hindi. Ito. Malaki yan. Ay, kuya, dyan ito. Gusto sana naming matulog dito kaso ang isa sa mga problema namin ay ang CR dahil kailangan mo pang pumunta sa gubat para makapaglabas ng sama ng loob. At ang nakakatakot pa na maaaring mangyari habang nagbabawas ka ay ang matuklaw ng ahas o di kaya matalo na ng palaka. Kaya naman ito ang susunod nating project, ang magawa ng taihan itong kubo ni Cromwell. Kaya sa mga gustong masubaybayan ang simpleng buhay namin dito, ay mapapanood nyo ang mga susunod na episode sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Aray ko. Uy, nabidyoan! Aray ko, tulas ako guys. Tingnan mo ba ito? Naman. Ba't bumuhol yung tali sa Hinintay mo pa para patirin.